Ilan sa atin ang merong Bible sa cellphone? Hindi lahat. Yun ang nakakalungkot. So yung to hear His voice is about His Word. Okay? So tsaka kung papansinin nyo, parts ng body ng isang, di ba? Yung voice, yung ear, at saka yung body. So, pag naalala natin to, yun yung mga clue, yung mga parang mga target points natin para ma-remind tayo kung ano yung habits of grace or yung mga channels ng pagpapala ng Panginoon ng biyaya niya. So, to have His ear. Ano uli yung naalala natin when we say to have His ear is thank you. Prayer. Kasi, what's important is, kapag ka nananalangin tayo, pag nananalangin tayo, sabi natin, kinakausap natin ang Panginoon. So, papaalala ko lang yung illustration ko dito para matanda natin. Kapag kakausap niyo ako at hindi ko kayo naririnig, nakakainis, di ba? Nakakausap na tayo ng tao na hindi tayo naririnig or deliberately ini-ignore tayo. Mas nakakainis yun. Yung hindi ka na nga narinig or hindi ka napansin, nakakainis na, how much more yung deliberate, intentional, na hindi ka iintindihin. Di ba? Naririnig ka pero bahala ako sa buno. Ganon. Nakakainis yun. So, importante na to have His ear means sure ka na kapag ka nanalangin ka, naririnig ka ng Diyos. Di ba? So, generally, yan yung mga napag-usapan natin tapos hinimay-himay natin. Now, itong belong to His body, somehow, belong to His body, anong naalala nyo? Kapag belong to His body, anong ibig sabihin nito? Dito natin ilagay. This is yung partly yung topic natin, no? Belong to His body means, ano po? May sumagot? Fellowship. Fellowship. Alright. And when it comes to fellowship, tingnan tayo. Fellowship. Lakihan natin. Expert ang LPCF dyan sa fellowship. Parang wala na tayong matututunan. Pero meron pa din. Halimbawa, katulad kanina, lagi tayong may matututunan. Ang mahirap kasi, yung ulitin ko na, nabanggit ko na to before. Gusto nating matuto. Imposibleng may tao na walang intensyon na matuto. Lahat. May gusto nating matutunan, di ba? Pero, meron ng una tayong natutunan. Ang mahirap doon is, mali pala yung una mong natutunan. Merong tamang katuruan, ang hirap matutunan. Kumbaga, ang hirap palitan. Kasi, yung to unlearn something is very difficult. Di ba? Isang sample doon. Mga mahirap i-unlearn is yung itinuro sa atin ng ating mga ninuno na mga beliefs. Right? Kasi may kamag-anak lately na close sa amin na namatay. And I'm sure naalala ko na may mga namatay pa before na ang daming mga pamahiin na hindi biblical. Na nagiging crucial. Hindi pag last Sunday, nabanggit ni Pastor Randy yung word na trivial. Trivial. Sinong nakakaintindi ng word na trivial? Sabi niya kasi, di ba, ang topic before is yung Acts. Nagpapalakol yung servant ng Lord, yung mga propeta, kasi gagawa sila ng bagong bahay-bahayan to meet. Kasi maliit yung meeting place nila. So, ang ginawa nila ay pumunta sila sa gubat para magpanguha ng kahoy, gagamitin logs. Kaso yung isa doon, pag palakol niya, sino marunong palakol? Lalo yung malaking palakol. May mga maliliit na palakol, parang martilyo, di ba? Pero pag malaki yung palakol, mag-ano ka nun? Mag-swing ka na para kang may bat. So pag malaki yung puno na tatapasin mo,
Mag-i-swing ka talaga, buwelo ka. Diba? Buwelo ka na gano'n. Pag buwelo niya, humagis yung ulo. Yung axe head. Humagis. So, kung tutuusin, hiniram, no? Walang pambayad. Eh di utang. Kumbaga, when we say trivial, it's something na mabubuhay ka without it. Halimbawa, hangin. Trivial ba ang hangin? Isang bagay ba na trivial? Ilang seconds lang. Tepok ka pag walang oxygen, di ba? That's the difference between, para maintindihan natin what trivial is. So, yung fellowship, dahil sa kinagawian na natin, parang trivial na lang. Pumupunta tayo dito, yung motion natin, kumbaga, we are going through the motion lang. Sunday, kinasanayan ko ng pumunta eh. Kinasanayan ko ng umattend. So, kung tutuusin, sa lahat sa atin dito, iba-iba ang reason natin. Bakit tayo uma-attend ng Sunday? So ngayon, because we are discussing this fellowship, still, this is based dun sa Habits of Grace ni David Matthew. Tama ba? Parang David Matthew yung author nung sinusundan natin. Ito yung may mga suggestion siya na bagong katuruan na kung open lang yung mind mo, kung open ka sa learning, i-unlearn mo yung mga kinagawayan mo na, yung akala mong tama. So, one of the reasons why majorly sa atin, marami sa atin, reason kung ba tayo pumupunta dito is to gain knowledge. To gain knowledge sa Diyos na buhay. Kaya kailangan nating makilala higit pa yung Diyos na sinasamba natin. Tama? Yun. Hindi masamang dahilan yun. Pero mayroong ibang mga dahilan na, bawa, pwedeng maging selfish yung motive na yun. Yung pagpunta dito to gain knowledge. To gain knowledge purely. So this is not something na controversial na sinasabi kong pupunta ka dito to gain knowledge about the living God, ay mali. Dapat, tama yun. Namatay. Yun. Tama yung reason na yun. Why we go to church, di ba? Fellowship. So yung mga reasons natin, to gain knowledge. Tingnan niyo po yun. Pwedeng maging selfish to. This is good, di ba? This is good. Kapag ka naging selfish yung motive mo, mapupunta ka lang dito dahil gusto mo lang tumalino at makaalam ng tungkol sa Diyos, to debate or to give reasons dun sa kasalanan. May mga taong ganun. Gagamitin nila yung Word of God to give them excuses. That's the bad part. Just to gain knowledge. Diba? Just to gain knowledge for personal. Kapag ka naging for personal reasons, it becomes meron self-interest. Self-interest. Then, it becomes bad. It becomes a bad reason for coming. Lalo naman nagiging bad if you don't come at all. Diba? Walang urge to come. Paano na ngayon yun? Uyo kumaga, punta ba ako doon? Wala naman si dun eh. Tsaka, si Pastor Del na naman machechempo ako mag-speak. Ako na naman ang gagawing sample nun. Hindi na lang ako pupunta. Sabihin ni Maris, pilik mata ko na naman ang gagawing example nun. Di ba? Hindi na ako pupunta. Kapag wala kang urge, kumbaga, hindi ka nagigilty not to come.
that's bad at all. Kasi, hindi mo lalo makikilala yung Diyos. Kasi, some people came here during JCWMC pa. Yung intentions nila are not pure as to know God. There's food here. Sabi nila. May pagkain. Dami pang maganda. Attend ako. Eventually, naging ano pa? Nakakilala talaga sila kasi God turns good things into bad. Maski yung mga maling intention nyo, gagamitin ng Panginoon. Gagamitin ng Panginoon for His glory. For His glory. Not for your own glory. Diba? Pupunta lang ako doon para madagdagan ng pogi. Kasi kakaunti pogi sa kanila eh. Pupunta ako doon for their sake. Kung ano man yung magiging dahilan, I'm 100% sure gagamitin ng Panginoon yon for His glory. And He will turn you. He will turn you from good to bad. From bad to good. Yung reason. So, when it comes to fellowship, ang sabi ko kanina, magaling sa fellowship ang LPCF. Right? What is unique sa LPCF? Huwag niyo sabihin yung food. What is unique sa LPCF? What is unique? Yes, yung food natin dito is unique. LPC. Tingnan mo, wrong spelling na naman ako. Naiintindihan yung sulat ko kasi minamadali ko eh. Maganda naman sulat ko sana eh. Engineering lettering. LPCF. What is unique? Siyempre, we have food. That's true. Cold AC. Ang pinaka-unique sa atin, that can be found most on churches, is yung grouping natin. Yung groupings natin. Others call it something else. Sa Baptist, nung umattend ako daday sa Baptist, when you come early, merong lalapit sa'yo, you will pray for each other. Or kung baguhan ka, he will pray for you or she will pray for you. Kakausapin ka nila. Pero, they don't discuss yung mga discussions natin. So, I can still say, I can still claim that yung groupings ng LPCF is unique sa atin. Kasi sa ibang churches, I'm sure naka-attend na kayo ng ibang churches. After the service, they go home. Uwi na. Bye-bye. Kamayan na lang. See you next Sunday. Tayo, hindi. Kung umuwi, kakain pa tayo. We got that kasi maaga tayo minsan mag-start. And, syempre, nagugutom. Bago tayo matapos, 12, 12:30, magko-commute pa kayo bago kayo makauwi. 1, 1:30, puti na yung mata mo, nagutom na ako. Next Sunday, hindi ako attend. So, imbis na attend, pero magdadala akong Skyplex. Dapat yung intentions mo is to attend, pero gagawan mo ng paraan. So, ginawa ng paraan ng JCWMC. JCWMC ba kumakain tayo? Hindi, no? LPCF na, no? LPCF lang. Nung LPCF na tayo dun, para ma-solve yung gutom problem, may mga nag-ako. Magluluto ako. Ano kaya? Magdadala akong food. Share. Hanggang sa kinuha na ng ano. Tapos, groupings. Yung groupings, dahil may mga questions, which yung maganda yung nag-question. Kasi, ibig sabihin, may intentions kang matuto. Makinig, di ba? Matuto. So, dahil doon, during groupings na gagawa. So, sineparate na lang natin yung mga tatay, yung mga nanay, mga kids. Kaya nung nag-camp tayo, binigyan natin ng focus yung groupings. Tsaka yung ano. Pero doon makikita nyo na mas lumalalim pa yung fellowship natin. So, mamaya madadaanan natin through the verses na i-discuss natin why we have fellowship sa loob ng church.
And ano pa yung dapat na i-propose natin? Na idadagdag natin sa mga all other reasons. Hindi ko na iisa-isahin pa yung reasons natin why we come here. Pero mayroon tayong isa-suggest mamaya to add doon sa lahat ng mga reasons natin for coming to church. Okay? For coming to church. So, when we say groupings, which is unique sa LPCF, anong nangyayari doon? We chat. Diba? Nag-uusap-usap tayo. At hindi formal. The only formal thing sa groupings is when we pray. Siyempre, you don't laugh when you pray, di ba? So, it's not something na funny or jokingly done when you pray. Kasi you talk to God. No. You don't talk to the Creator of heavens and earth na parang it's mocking God kung jokingly lang yung pagpe-pray mo. But that doesn't mean na kapag ka personal nating kausap ang Panginoon, wala kang, kumbaga, ililimit mo yung pag-uusap nyo sa mga hindi nakakatawa. Kasi ako personally, lagi akong nagpe-pray. Ang ano ko, minsan mananahimik lang ako. Kala nyo, wala lang. Pero nagsusumbong na pala ako sa Panginoon nun. Pag may mga nakikita akong hindi maganda, tingnan mo, Lord. Ang ano ko nun, hindi sa akin. Sinusumbong ko kagad. So, merong mga something na may nakikita ako, that is funny. I also pinpoint sa Panginoon. Tingnan mo, tulod, nakakatawa. I'm sure. Sa tingin nyo ba natatawa ang Panginoon? Trivia lang. Natatawa ang Panginoon. Twice kung nakita yata yun sa Bible. Hindi ko na pipinpoint. Pero two meanings. One, that God laughs. Natatawa siya because it's funny. It's the opposite when the Bible says Jesus wept. So if he wept, kung siya ay umiiyak, I'm sure pagka may nakakatawa during his ministry, kasama niya yung 12 apostles, merong parang rodel doon na nakakatawa. Magpapatawa yun. At I'm sure matatawa ang Panginoon. Diba? So nagre-react ang Panginoon. Nung nakita niya yung best friend niyang namatay, nag-react siya as human being, as in flesh. Naiyak siya, nalungkot siya. Diba? So as human, during that time, and hindi naman nagbago ang karakter ng Panginoon, nagdamit siya ng tao, pero Diyos pa rin siya. Diba? Hinubad niya yung kapangyarihan ng pagka-Diyos niya, pero it doesn't mean He's no longer God. He's still the Word, and the Word became flesh, and the Word is God. Hindi magbabago yon because God doesn't change past, present, future. So, kinakailangan lang nating malaman ano yung character ng God para hindi tayo malilito. Kung naging tao pa lang ang Panginoon, hindi na siya magiging Diyos. Hindi. He didn't stop being God, pero hinubad niya yung mga certain capabilities niya. Kaya sabi, hinubad niya yung kanyang glory, nagpakatao siya para pagbayaran yung kasalanan natin. So, natatawa siya during that time. Pero meron din that God laughs at the sinners, yung sa mga enemies niya. So, when He says that, that is parang smirk, ganon, natatawa, lagot ka sa akin. Yung parang ganon. So, God reacts that way. Matatagpuan natin yun either sa Psalms or sa Proverbs. Sa Psalms, most likely, na sinabi na God laughs at His enemies. Parang ganon. So makikita natin, may emotion yung Diyos. Nag-uusap tayo. So when we talk to God, it's a conversation. So, merong listener, may nag-i-speak. Sa groupings, ganon din. During groupings, one speaks, others listen. So, when we go to church, iba, pagka nandito na tayo sa sermon part, this is fellowship nga pala din. This is fellowship. During sermon, sabay-sabay kayong listener, ako ang speaker ng Panginoon. So, speaker lang ako. I'm not the source. Okay? Ginagamit lang ng Panginoon
yung character ng servant niya to deliver his message. To deliver his message. So, importante sa mga preachers, sa mga pastors, na mag-aral ng salita ng Diyos. Na mag-aral ng salita ng Diyos. Tinatanong ko to, sinasabi ko to, pero hindi ibig sabihin, kung ikaw ay uma-attend dito, hindi ka na mag-aaral ng salita ng Diyos. So, ano yung source ng salita ng Diyos sa atin? Yung sermon lang ba? Yung sermon lang ba dito? Hindi. That is why meron tayong program to read the Bible. Read the Bible in 1 year. Sino nakakaalam kung nasang books na tayo yan? That proves na marami ang hindi nagbabasa. Marami ang hindi sumusunod. Alam niyo yung purpose niyan? Hindi para sa akin. Para sa inyo. Ginagawa ko yan, nag-iisip ako as your head pastor ng mga paraan kung paano ma-uplift yung ating pananampalataya. I say atin, hindi nyo. Atin. Sama-sama tayo. Now, kung hindi nyo ako kaisa, maski anong buti ng intention ko para sa inyo, na ipinagpe-pray ko, isinusumbong ko sa aking Diyos, walang mangyayari sa atin. Maski anong ganda ng ipipreach ko sa inyo, pero hindi nyo iuuwi sa mga bahay-bahay nyo, hindi nyo itatago sa mga puso-puso nyo paglabas dito, at hindi i-apply sa next coming week, baliwala yung lahat ng dinaldal nyo. Narinig nyo lang. Lumabas din dito. So, sa mga pastor, hindi ko na kayo patatayuin. Alam nyo naman kung sino kayo. Nasa ang book na kayo ngayon. Sinusunod nyo ba yung head pastor nyo o hindi? Hindi. Kumbaga, hindi naman kinakailangan na pwede kayong late, konti, tapos hahabulin nyo. Pero we are developing, ano pangalan ng pinag-uusapan natin? Habits of grace. Ano ibig sabihin ng habits? Sagutin nyo sa mga sarili nyo. Ano yung habits? Hindi yung habits sa Lords of the Ring. Oh. Kinakasanayan. So, na-discuss din natin yan dun sa camp, di ba? Yung mga kinakasanayan. Hindi ma-develop yung habit nyo kung di nyo ako susundin. Susundan nyo na lang yung everyday na sinesend ko. Ngayon, sabihin na natin 90% sa atin is late na. Para to pursue yung one year Bible reading. Ang challenge ko na lang is to start kung saan kayo gustong sumunod. Halimbawa, today, you decided to follow yung program ni Pastor Rodel today. Basahin nyo, magsimula kayo doon sa mga books na pinablish ko kahapon kasi for advanced reading today. So bukas magpapadala na naman ako. Now, kung hindi nyo kayang sundin as a pastor, shame on you sa mga pastors. Kasi, if you want to be a leader, remember, ipapaalala ko sa inyo, pati sana dun sa San Andres, marinig to. Hindi ko kayo pinush maging pastor. Nung nagsiseminar tayo, I was actually trying to prevent you na mag-decide na maging pastor. It's on your own volition para maging pastor. Hindi ako. At hindi rin ako ang nag-anoint sa inyo. Ang Panginoon. Ako lang yung nag-administer ng program. Wala akong kinalaman. Hindi ako naghuhugas ng kamay. Alalahanin nyo yung mga seminar at saka yung mga sinabi ko sa inyo. Ito ang gawain ng mga pastor. At ang number 1 doon, i-enhance yung knowledge natin sa salita ng Diyos. What kind of pastor yung walang alam sa salita ng Diyos? Diba? Ano ituturo natin? Yung sarili nating kaalaman? I-unlearn natin yung katigasan ng isip at puso natin.
Sabihin na natin sa sarili natin, and that goes to everyone. Mayroong mga tinatawag sa inyo maging pastor balang araw. I don't know kung sino sa inyo, mga kabataan. Hindi nyo lang alam sa ngayon, pero ang Panginoon laging nangangalabit. Hindi ko alam kung paano nangyayari yung ganon. Pero may mga magiging pastor sa inyo. Hindi forever na nandito ako. Diba? Hindi forever nandiyan yung mga pastor na yan. May mga sariling buhay yan. Pag dinala sila ng Panginoon sa ibang lugar, sa ibang bansa, di na sila makakapag-pastor sa inyo dito. Kung ako kukunin ng Panginoon, kasi I have several offers to go to other countries. I silently refused. Kasi naisip ko, nakakahiya sa Panginoon. Iiwan ko ang JCWMC, iiwan ko yung LPCF. That's not good para sa akin. Imagine, nire-refuse ko yung pagkakataon, yung ibang tao is dying to have an opportunity to go to other countries. Sabi sa akin nung ibang nakakilala sa akin na Christian din, marami namang churches. May church din doon sa Australia. May church din doon sa Canada. Hindi ako nilagay ng Panginoon. Hindi ako ang magdi-determine kung saan ko ilalagay yung aking paa. Ang aking Panginoon ang magsasabi sa akin kung saan ako. There's a big difference na yung pangarap mo magpunta ng ibang country will be your reason, will be your excuse para sabihin mo na doon ako maglilingkod. Many people I know as Christians, pumunta ng ibang bansa, when they went there, nakalimutan na yung pagiging Kristiyano. Pero nung sinasabi nila, nagpupunta sila ng ibang bansa, is to serve the Lord. Pagdating doon, namumuhay na parang hindi Kristiyano. May asawa dito, may asawa doon. Anong klaseng Kristiyano yun? Diba? Hindi ka itatago ng pagpunta sa ibang bansa. Kumbaga, as if feeling ng mga tao na yon, pagpunta nila ng ibang bansa, hindi na sila nakikita ng Diyos. What a foolish knowledge, di ba? Wala kang pagtataguan sa Panginoon. Hindi ka makakapagtago para gumawa ng kasalanan. Hindi ka makakapagtago sa Panginoon. So, reading the Bible is very essential sa ating mga Kristiyano. Twice or 10 times doon sa mga tinagurang pastor. If you are called a pastor, every day, nagbabasa ka ng Bible. Yun yung isa sa mga tulong sa lahat ng mga pastors na nandito. It's not an excuse now. You are busy. No one is too busy para sabihin nila na hindi nila kayang magbasa ng Bible. Sabi ng isang writer, it only takes 70 hours to read the Bible from cover to cover. 70 hours. Divide in 365 days. Less than 15 minutes. How much time do you spend searching sa Lazada? Searching sa Facebook? Sa YouTube? Diba? Netflix. Don't tell me nagbabasa kayo ng Bible sa YouTube. Malaking kasinungalingan yon. At hindi niyo ako mabobola kasi nag-YouTube din ako. Walang YouTube doon na Bible. Magbabasa ka lang, ang tamad mo naman. Samantalang every second of the day, hawak mo yung cellphone mo. Kung lalagyan mo lang ng Bible, pwede kang magbasa ng Bible habang nasa FX. Habang naghihintay ka, mapuno yung FX. Basa ka ng Bible. Habang naghihintay ka, dumating yung bus. Basa ka ng Bible. It prevents you from sinning in your mind and in your heart. Imbis na makakita ka ng, sexy. Imbis na yun ang makita mo. Word of God. Totoo yun sa mga kalalakihan, di ba? You cannot tell me na hindi totoo yun. Pag napainan ka, wala namang tunay na lalaki na hindi mapapainan ng babae. Di ba? Kasi, kumbaga, God created women as beautiful. Men are not beautiful. You don't call men beautiful, di ba? So, kung meron kang eyes for beauty, mapapansin mo yun. Pero it's very difficult to differentiate yung appreciation ng beauty tsaka lust. Di ba?
Paano ngayon kung paano manamit yung mga kababaihan ngayon compare before? Diba? Pero nung panahon nila Maria Clara, yung ankle pa lang makita, sexy na. Pakita ko yung ankle niya. Sakong, ang ganda. Baon-baon niya na hanggang pag-uwi yun. Baon-baon na Tomas. Nakita niya yung ni Isabela. Yung sakong. O mga pangalan ng araw, mga ganun. Pero ngayon, habang tumatagal, what tells us kung ano yung sa history na nangyayari ngayon? Pabalik na ang Panginoon. And until now, hindi ka pa nagbabasa ng Bible, saan ka kaya pupulutin? Sasabihin mo sa akin, hindi, tinanggap ko na ang Panginoon. Once na tinanggap mo na ang Panginoon, hindi mo na malolost. How sure are you na genuine yung pagtanggap mo? Hindi lang itinulak ka ni Pastor Raymart, sundan niyo ang panalangin ko. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Panginoon. Sumunod ka lang. To accept Jesus Christ, yung faith, using your faith, is to pray yung prayer of acceptance in your own volition, in your own time, in your own closet. Ganun ang pagtanggap sa Panginoon. Pero it doesn't mean na hindi i-honor ng Panginoon if you just followed kasi hindi mo pa alam, diba? When you still don't know. Pero dadating dapat yung time na ikaw mag-isa in your own volition. Ibig sabihin sa sarili mong pagkukusa na you will seek God. So, kailan magsisimula yon? Kailan magsisimula yon? Sa pandinig. Kaya maganda, minsan, pipilitin lang natin pumunta sa church. For your selfish motives, it's fine. Kasi ginagamit pa rin ng Panginoon yon. To hear the Word of God. To hear the Word of God here. Mapalad natin, we have this place. The government is not preventing us from expressing yung pananampalataya natin. Other places, they prevent it. Bawal. Pero tayo hindi. So, okay. So, anong ibig sabihin nun? You got to learn to listen. Itong part na to. Listen. Listening. Madali. Mahirap. May magsasabi madali. May magsasabing mahirap. Easy. Kasi, you don't expend energy. No energy at all. Di ba? Well, you don't need energy, kaya madali lang. Napapagod ba kayong marinig ako? Hindi. Inaabangan nyo na nga pag natapos to, kainan na. Di ba? Hindi kayo na mapagod. Ang napapagod dito, ang nag-exert ng energy is yung speaker. Okay, yung speaker. Anong sabi sa Romans 10:17? Buksan niyo yung mga Bible niyo para ma-practice. Romans 10:17. Ayan, naka-highlight. Sabi diyan, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the Word of God. Lipat tayo sa mas magandang pakinggan. King James Version. King James Version, ha? Anong sabi? Yung naka-highlight, 10:17. So then faith comes, Old English, no? So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. When we say hearing, it's only listening. Okay? Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Ano sabi sa Ephesians 2:89? For by grace, hindi na tayo pupunta doon. Dapat maski i-spit out mo yung nasa bibig mo, kaya mong sabihin yung Ephesians 2:89. For by grace, kasi ito yung base ng isa sa mga bases ng ating kaligtasan. For by faith you have been saved through grace, not by works, so that no one can boast. Kailangan kabisado natin yan by heart as born again people na kinakailangan alam natin by heart yung Ephesians 2:89, John 3:16, di ba? For God so loved the world. Pero yung Ephesians 2:89, tsaka ito, saan nanggagaling yung ating pananampalataya daw? Nagagamitin natin sa aling kaligtasan? Faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Kung
kung hindi tayo marunong makinig, you have to be still and focus when hearing, when listening. Di ba? Hindi yung narinig mo, ay alam ko na yan. Wala nang ibang sasabihin yan. Ito na ang kasunod niyan, ganyan-ganyan. Pero, if we just listen, if we just pay attention, sabi, faith comes by hearing plus hearing by the Word of God. Ba't kaya inulit? Bakit sa palagay nyo, but faith comes by hearing and then hearing the Word of God? By the Word of God. Ba't dinodoble? Sa Bible, kapag ka dinodoble, binibigyan ng emphasis. Ine-emphasize. Binibigyan ng diin. Kumbaga, dinidiinan. Kasi makulit kayo. Makulit tayo. Diba? Alam niyo yung kanta kanina? It's possible? Ano ba yung kanta? All things are possible. Dan, paulit-ulit, di ba? All things are possible. Bago nagrema sa akin, malapit na yung panghuling possible. Sa una kong narinig yun, all things are possible. Yung hinaing ko pala sa Panginoon, yun ang sinasabi niya na sa akin, pero nagrema nung mga bantang nakakailang ulit na si Ate May. All things. Oh yes. Thank you, Lord. Straight answer right away from the songs you want us to sing. So, ganun ka-importante na attend tayo, hahabulin natin, magmamaaga tayo na maka-attend tayo sa praise and worship. Kasi that is fellowship. Start ng fellowship is not yung kainan. Ang start ng fellowship ng isang church is during yung natin dito, yung prayer, and then start na talaga nung praise and worship. Sino ang ang speaker during praise and worship? Sino ang speaker? Kayo listener. Kumakanta kayo, but you are not the speaker. It is the word of God in the songs. So yung word of God, ang speaker, God. So during our praise and worship, nangungusap na ang Panginoon sa atin, sa mga puso natin, through the songs that we praise Him, na inaalay natin sa kanila. It is to our benefit. Kung pupunta tayo dito ng late na, dahil akala natin, sermon lang yung mahalaga during Sunday service, nagkakamali tayo. Nakikipag-fellowship na ang Panginoon sa atin. Ulitin ko, ang Panginoon nakikipag-fellowship na sa'yo, sa atin, during praise and worship. During praise and worship. During praise and worship, habang kumakanta ka, pwede mo nang sabayan ng panalangin. Pwede ka nang manghingi sa Panginoon. Samantalahin mo, nandiyan yung kanyang presensya. During sermon, pwede kang manalangin, pwede ka rin manghingi na sa Panginoon, pero pay attention dahil binibigyan ka na niya ngayon. Pay attention dahil binibigyan ka na niya ng mga rhema words. Nangungusap na siya sa inyo ngayon. Yun yung reason bakit kinakailangan nating hindi antukin at makinig talaga intentionally sa mga sinasabi ng whoever it is standing here, representative ng Panginoon. Kasi salita niya yung dinideclare sa atin. Di ba? Another trivia. When hearing is when you're listening, you don't spend energy, di ba? Sabi ko kanina, when hearing, as listening, there is no energy spent. Past tense. So, there is no energy. Students, ano ang formula? Science tayo. Who says science is not in the church? There is science because there is God. Remember this, hindi magkalaban ang science
at saka ang religion, ang God. There is science because God created science. Science is just proving what God has created. So kapag kami nagtuturo sa ating mga teacher na stupidity ang pagkakaroon ng pananampalataya sa hindi nakikitang Diyos, so malaki na yung chances ng atheism sa mga buhay natin ngayon kasi lumalaganap yung atheism. Pero tingnan nyo, science is just proving the existence of God. Because the creation points to God. The creation, all around us, lahat ng halaman, bundok, yung stars, yung heavenly bodies, yung kabuuan, ikaw mismo, yung DNA mo, is proof of a living God, of a creator. So, hindi ka nagkakamali. Tutulad nito, listening, there is no energy spent. Yes? Anong formula ng energy? Sino na may physics dito? Energy equals work. Ang energy equals work. So, energy, work. Work equals, asan si Kuya Jello? Force, thank you, times distance. So if from here, I'm standing, at pumunta ako dito, papunta kay Cristel, mga 2 metro, ang weight ko ay 150 pounds. Mga ganun ako, mga 155 pounds. 160 na, sige. Nagbabawas na yun, no? 100, para madali. Para madaling computein. Kunwari, 100 pounds lang ako. Okay? 100 pounds. 2 meet, ilang feet? 4, 4, 8. 10 na lang kunwari, 10 feet yan. Okay? 100 pounds, 10 feet yung lalakarin ko. Naglakad ako towards, papunta kay Cristel. Ang winork ko ay 100 pounds times 10 feet equals 100 times 10, 1,000 foot, pound foot. So, yun yung work. Pound foot. Kaya, force times distance. Nag-spend ka ng energy. When you're listening, sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the word of God. May nag-share siya inyo ng good news, ng gospel. May nag-share, kaya kayo nandito. May nag-share. Kunwari, si Kuya Raymart, nag-share sa atin. So, he is explaining, he is spending energy while you are listening. That means, okay, gamitan na natin ang logic. Okay? Yung speaker, o yung nag-share, sharer, spends energy. Ikaw, you, listener, accepted the good news. In-accept mo. Because of this, o yung mali, patayo kong sundin. Ayaw mo bura? Di wag. Dito na lang. Because of this, accepted na again, born again ka. Yes? Ibig sabihin, you are saved. Ito yung ano nangyari ha. May nag-share, you listen, you accepted Jesus Christ, you are saved. Did you spend energy? No, you just listen. You just accepted, di ba? Wala kang energy. Ang energy, dun sa nag-share. That means, work is done by
the speaker, nawawala ako, yung work is done by the speaker, the listener, no energy, did not work, for his salvation. Nakakuha niyo ba yung point ko? Na saved kayo nang hindi dahil sa works. Somebody else worked for your salvation. Yung mga nag-share sa inyo, hindi rin nila nakuha yung salvation nila dahil nag-spend sila ng good works. Merong nag-share din sa kanila na sumunod. Ang sabi, di ba? If you are my disciples, if someone wants to be my disciple, ang kasunod, Mark 8:34. Di ba? Kanina, James 10:17. Mark 8:34, if you want to be disciples. So, ang salvation natin comes from hearing, and hearing the Word of God means listening, and listening without any good works. Somebody else did the work for you. Kaya naligtas ka. So, hindi nakakalito dapat. It's not going to be controversial. Yung sinabi ni Kuya Lawrence before, na paano ka na-save? Pag sinabi mong because you accepted Jesus Christ, ang sabi niya, mali yun. Sapagkat winork out ng Panginoon yung ating salvation. So, in order to delete the controversy then, kasi it's both true that you accepted Jesus Christ, kaya ka naligtas. It's yung paraan ng question, yung nagiging controversial. Because somebody else, Kuya Lawrence, may nagtanong kasi sa akin ito, and I answered. Okay? Kasi, when we declare something na mali, it becomes controversial when it is actually biblical. Okay? Paano naging makakahanap ba kayo ng verse sa Bible that says directly, accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Accept the word. It's not. Kaya naging accept prayer of acceptance. It is because ang sabi, for gift sa Ephesians, diba, it is a gift of God. So, ang gift nire-receive, ina-accept. So, that's the reason why tinawag ng mga born-again people na to accept Jesus Christ. Kasi logic na yon. Okay? Naging logic na. Pero, ang sabi sa Bible, believe in His name. Okay? Believe in His name. Believe in what Jesus Christ has done for you. Okay? Put your faith in Him. Pero, nung sinabi na it is a gift of God, it is something that you have to accept. Hindi lahat ng nakarinig ng Ephesians 2:8 and 9 ay naging saved. Kasi hindi naman nila inaccept yung gift. So that's the big difference between you and others who heard the Ephesians 2:8 and 9 na hindi inaccept yung ino-offer na salvation ni Jesus Christ. It is the salvation that we accepted. Pero anong tawag na naman dito? Nakalimutan ko na naman yung exact term. By definition, ang ine-accept mo is yung ino-offer nung gift giver. So, ang gift giver, si Jesus Christ, ang ino-offer niya, yung salvation na ginawa niya sa cross, yung kabayaran. Okay? So, parang tinatanggap na rin natin mismo yung gift giver. Kasi siya yung source ng salvation. Siya yung source. So, technically, pag sinabing, did you accept Jesus Christ? Yes. And that's the reason why you are born again. You are saved. So, hindi pa rin mali yun. It's just, ang difference nun is yung explanation, tsaka yung how the question was presented.
So pagka sinabi mo, literally, tinanggap ko ang Panginoon because I accepted the gift of salvation coming from Jesus Christ. So hindi dapat sabihin mali yun. It is both true na maintindihan natin to, kaya huwag kayong absent kasi baka na-tiyempo na didiscuss natin yung predestination, yung will ng Panginoon. You will miss it. You will miss it. Sayang. Kasi mas magandang live kesa dun sa papanoorin mo lang. Kasi ini-edit nila yun eh. Pero kung live mong mapapakinggan, mas maganda kasi masusundan mo talaga, di ba? Masusundan mo. So, yung salvation natin is worked out nung nag-share. Tayong mga na-save, wala tayong ginawa. So, yung good works just followed pagkatapos mong ma-save. Yung good works. Yung ibig sabihin, obedience it's the fruit ng pagiging saved mo. So, mayroon bang mga mabubuting tao gumagawa ng good works na mapupunta sa impyerno? Yes. Because they missed the gift giver. Yun. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. You have faith. Kanino mo ilalagay yung faith? Pag nilagay mo sa tao, loser ka. Win ka kung kay Jesus Christ because siya yung nagbayad ng kasalanan. Siya lang yung may kakayanang magbayad ng kasalanan natin. And the penalty of sin is death, kamatayan. So, dahil lahat ay nagkasala, lahat mapupunta dapat sa impyerno. Pero ang ginawa ng Diyos, para may maligtas, He sent His Son to pay for the price, pero now that it is being offered at hindi mo tinanggap, kasalanan mo na yun. Kasi narinig mo na yung magandang balita eh. You just didn't believe. You heard, pero lumabas sa kabila. It is yung follow through. Na dapat, nung na-hear mo, you acted. Ano yung positive action dito? Accept Jesus Christ. Yun yung nag-iisang kasalanan ng sangkatauhan na magsisend sa kanila sa impyerno. Hindi yung matinding kasalanan. Yung ginyal at saka ano yung isa? Kalimutan ko yung isang kasalanan. Kumbaga yung pagpatay ba, yung pagnanakaw, yung matitinding kasalanan. Because na-commit yung crime na yon, wala nang pag-asa yung tao. I'm not provoking people na magkasala, pumatay. Pero what I'm saying is that hindi yun yung tanging kasalanan na unforgivable. Ang unforgivable is to deny Jesus Christ, not to accept Him. Yun yung magdadala sa atin sa impyerno. Dalawa lang ang choice. Kabaliktaran, di accept mo. Then work out. Obedience. Yun yung work out your salvation. Yun yung part ng obedience. Okay? Yun yung part ng obedience. Ito tingnan natin ngayon yung reason kung ba't natin kinakailangang sumunod. At nandito sa church. Okay? Punta tayo ngayon sa Philippians 1, 5 to 6. Tapos mamaya sa John 13, 34 to 35. So, unahin natin si Philippians. Bakit natin kinakailangang sumunod? Ngayong nalaman natin kung paano tayo makakatanggap ng ating kaligtasan. Tingnan natin yung Philippians. Ilagay ko na yun. Ba't nawawala? Yun. Philippians 5. Okay? 5 and 6. Because of your partnership in the gospel, from the first day until now, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Until the day of Christ. Anong kinalaman nito sa fellowship? Okay ang pinag-uusapan pa rin natin ay fellowship
in the church. Okay? Or being present in the church. In the, mas maganda, Sunday service. Yeah. Partnership in the gospel. Bilugan natin, partnership in the gospel. Why? Why do you need to be present? Why do you need to be present in the Sunday service? Number one, partnership in the gospel. Number one, ito yung reason. Number one, kasama tayong, kasi, ano yung sabi sa Matthew? Yung Great Commission. Yan. Buti na alala ko. Number one reason, yung Great Commission sa church. To church. Ano yung Great Commission? Lumabas. Ipagsabi yung good news. That is the Great Commission. I-share mo si Jesus Christ. That's the Great Commission. Kaya ang sabi, partnership in the gospel. Hindi mo kayang i-share mag-isa yung good news. Kinakailangan mo yung buong church, yung katawan ng church. Tingnan niyo yung sino dito yung halimbawa, huwag na kayo magtaas ng kamay. Yung paminsan-minsan lang nakaka-attend ng church, walang permanenteng church, or hindi pa masyadong serious sa isang church mag-commit. Hindi committed sa church. Hindi rin siya nakakapag-share ng Word of God. Hindi niya na pupulfill yung number one, yung Great Commission. Hindi niya na pupulfill yan. Pero ang nakakapag-fulfill lang yan, incidentally, maski unintentionally, is yung mga nag-work na sumusunod sa mga programs sa loob ng church. Halimbawa, sa Youth Life, sampulin natin si Lawrence at si Raymart. O pati si Kuya Edren. Hindi nyo kayang pumunta sa labas. Bibigyan ko kayong megaphone. Sabihin nyo, mag-share kayo. Laos na yung ganong paraan. Hindi na effective. Pero ginawa ng Panginoon, effective way of sharing the gospel. Dito sa mga kabataan na to. Youth Live. Tugtugan, proclamation of word God, may games, may groupings, dinidiscuss yung mga yon. Hindi sinasadya, pero yun ang ginagawa ng Panginoon kasi dinivise ng Panginoon yun. He engineered yung ginagawa ng church natin. It's not my idea. It is God's engineering. Siya ang nagpaplano. Nagtatanong lang tayo. Anong gagawin natin? Magkakam tayo. Anong sagot ng pastor nyo? Wag. Mapapagod ako. Honestly, yun ang sagot ko sa Panginoon. Ayoko, Lord, magastos. Transportation pa lang ang gastos. Ang dami kong pag-aaralan. Hindi ako mapapahinga. Mai-stress ako kung paano planuhin yung programs, kung kanino i-assign. Pero alam niyo kung saan ako proud sa church natin? It is a living organism talaga. Hindi kaya ng isang rodel lang to. Sa palagay niyo ba magkakaroon tayo ng camp kung lahat yun iaasa niyo sa akin? Walang camp. Ano, bali? Diba? Hero. Hindi ako. Mangangayayat ako noon. Diba? Hindi ako makakatulog. Isipin ko, paano ko kayo dadalhin doon? Transportation pa lang. Yung pagkain. Sabihin mo, ako mag-aaral, tapos ako pa magluluto ng pagkain nyo. Ako mamamalengke. Tapos ako rin ang magbabudget. Magre-resign ang head pastor nyo pagka ganun. What I'm proud of is lahat ng kinalabit ng Panginoon nag-step up. From top to bottom. Lahat kumikilos. Hindi gawain ng isang tao. Ito ay isang gawain ng isang living church. Buhay na simbahan. Buhay ang simbahan nyo. Palakpakan nyo yung ating mga sarili doon sa nangyari. Kasi buhay yung church natin. Hindi tayong pinakamalaki kasi hindi ko naman nais na lumaki tayo
Ang nais ko, magkaroon tayo ng matalinong pananampalataya, mataas na pananampalataya. Huwag ka tinanong ka ng hindi pa mananampalataya, hindi pa nakakakilala sa Panginoon, bakit mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Anybody could answer here. Hindi, sandali lang, tatawagin ko si Pastor Del para ipapakausap kita. Pero itong church na to, maski sino. Bakit? Meron kayong mga personal experiences. Ba't ko tatanggapin ng Panginoon? Bakit ko siya hindi tatanggapin? Sa Kanya ko lang matatagpuan ang sabi ni Peter, di ba? Lord, kanino kami tatakbo? Wala kaming tatakbo. Nasa iyo ang salita ng buhay. Nasa iyo ang salita ng buhay. Sinong lalapitan namin? Wala. Ikaw lang ang dapat nalapitan namin. Simpleng-simpleng sagot. Hindi mo kinakailangan kumuha sa Bible. Kinakailangan mo lang yung personal experience mo sa Panginoon. I-share mo. Ba't kita tinanggap? Binago ko ng Panginoon. Lahat ng, di ba? Meron mo na nagsasabi, wala na akong pag-asa sa buhay. Gusto ko na magpakamatay. May nag-share sa akin, mahalaga pala yung buhay ko. Hindi ako trivial na tao na magtutuloy. Huwag kayong maniwala sa turo ng mundo na magpapatuloy ang pag-ikot ng mundo maski wala ka. Hindi ganun ang tingin sa iyo ng Diyos. Ang tingin sa iyo ng Diyos, ang laki ng pinagbayaran kong para maligtas kita. Hindi matutumbasan ng kanino mang sakit at ng pagbabata dito sa mundong ito para sabihin na trivial ka lang o wala kang kabagay-bagay. Ikaw ay mahalaga sa akin. Walang makapagsasabi, sino man dito na mas mahalaga siya sa Diyos. Lahat tayo equally mahalaga sa Kanya. Sasabihin nyo, hindi, Pastor Del, mahalaga ka sa Kanya kasi head pastor ka. Hindi. Pantay-pantay lang tayo sa mata ng Diyos. Pantay-pantay niyang pinagbayaran yung kasalanan natin. Maaring ang mas marami pa akong kasalanan sa inyo kasi mas matanda ako sa inyo eh. The more na mas matanda ka, mas marami kang kasalanan na naipon na. Naisip nyo ba yun? Diba? Kasi, lagi tayong may temptation. Matanda o bata. Nagkakamali. So patuloy natin nagagamit yung 1 John 1:9. Diba? If we confess our sin, that means if you are genuinely repenting sa iyong kasalanan, patatawarin ka niya. Yun ang ano ng Panginoon. If you genuinely repent. Genuine. Hindi yung nahuli kasi ko. Kaya nagsisisi ako. Hindi. Hindi nyo kinakailangang hintayin na mahuli ka sa kasalanan bago ka magsisi. Dapat ikukumit mo pa lang, naririnig mo na yung sinasabi ng banal na Espiritu. Nakumit mo yung kasalanan, sinasabihan ka ng banal na Espiritu, naku, Rodel, dapat hindi mo ginawa yan. Manghihingi ka agad ng tawad sa Panginoon. Yun yung cycle ng buhay ng isang Kristiyano. Laging may interaction sa kanyang Diyos. At pinadala ng Panginoong Jesus yung sino? Nung aakit na siya sa langit, sabi, don't worry, I will not leave you orphans. I will send the Holy Spirit. He will remind you of everything I taught you. Yung lahat ng itinuro ko, lahat ng sinabi ko, ipaalala ko sa inyo. Hindi niya sinabing ituturo, ang sabi niya, ipapaalala. So, meron tayong responsibility na basahin yung kanyang salita. Kaya ganun na lang yung pagpupush ko sa ating lahat na sundin niyo ako doon sa sinesend ko everyday sa inyo na basahin niyo. Basahin niyo. I'm not the source of the miracle. Gagawa ng miracle ang Panginoon. Patatalasin yung isip natin. Ipatatanda sa atin yung mga salita na yon. Dahil ang sabi niya, ang banal na Espiritu ang magpapaalala sa bawat isa sa atin. Hindi yung pastor niyo. Hindi ko kayo mapapaalalahanan. Sabihin ko, Hector, wag mong gawin yan. Hindi ako yun. Ang banal na Espiritu ang may kakayanan lang nun. Ako, microphone ng Panginoon. Ako lang yung tinulak ng Panginoon para i-push kayo ng i-push para magbasa ng Bible. Pag hindi nyo ako sinunod, walang bisa yung pagiging head pastor ko sa inyo. Walang bisa.
We are good at some points, but there are things na pwede nating matutunan. We have much to learn. At kinakailangan nating mag-aral. So ano pa? The first day until being confident of this, that He who began the good work in you, who began. Sino daw ang nagbigan ng good work in you? Ang Panginoon to. And He will carry it on. Ang sabi niya, ang pangako niya, hindi ako nangangako dito. Walang ibang involved. Ang Panginoon lang. He will carry it on. Completion, ibig sabihin, yung sinimulan niya, tatapusin niya. Okay? Yung sinimulan daw niyang mabuting bagay sa atin, ay tatapusin niya into completion until the day of Christ. Until sa kanyang pagbabalik. Or another day of, the day of Christ is when we die. When we die, it is the day of Christ. Kasi, si St. Peter ba sasalubong sa atin sa palagay niyo? Pagpunta natin sa pearly gates, kasi sa heaven daw, pearly gates. Kung hindi nyo pa naririnig, ngayon narinig nyo na. Ang gate doon, pearls. Malaking pearls. So, kung magbubukas ng pearly gates na yun, ay, hindi si St. Peter. Ang sasalubong sa atin doon, yung Savior natin. Dahil siya ang magsasabing, well, good, my faithful servant. Well done, my good and faithful servant. Kasi si Peter, servant din. Okay? Si Peter, servant. Si Jesus Christ, God. So siya yung magsasabi sa atin ng well done, welcome. Pwede rin niya tayong tanggihan kung hindi tayo tunay na mananampalataya. O, di ba? Meron din siya sinabi sa gospel, I do not know you. Away from me, you evildoers. I pray na hindi anybody dito ay hindi tataboy ng Panginoon. Tanggapin ng Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, and then obedience comes. Saan natin matatagpuan yon? Sa church. Walang intensyon na magsinungaling o lansihin kayo dito sa LPCM. Hindi ko kayo gagatasan ng pera. Kaya lang naman tayo nagbibigay ng tithes and offerings dito for your own good. For your own good. Hindi yun for the good of the church. Dito ginagasta. Sino nakikinabang? May iba ba? Nakatira ba ako sa isang magandang condominium dahil pinansisweldo niyo ako? Hindi. That is not the intention of LPCM. Ang tanging intention lang is i-elevate yung faith natin lahat. I-elevate yung buhay natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon. So, maa-accomplish mo ba yon? Yung Great Commission, kung ikaw lang mag-isa. Pangalawa, punta na tayo kay John. Parang, akala ko maiksilan to, pero umabot pa rin pala ako isang oras. John 13:34-35. Okay? John 13:34. Uy. Tapos, tayo ko sundin. Yun. See? Okay. The second command. Bakit tayo kinakailangan dito? A new commandment daw is given to you. Again, it's red letters. Ang nagsasalita ang Panginoon. Papunta kanino? Sa kanino nangungusap? Sa akin. Yan. Make it personal, di ba? Sa akin. A new command I give you. Nakita nyo? Kanino talaga? You. As I have loved you, so you must love one another. Love one another. Ito yung second reason. Ito yung second reason natin.
Ang second reason is to spur one another. Somewhere sa Bible, it's related dito sa Hebrews 10:24. Okay. Related yang second reason for going to church. Every Sunday is to love one another. Hindi yung love ko si Mark kasi crush ko siya. Hindi ganun. Love one another is brotherly and sisterly love. Okay? Yun yung love na hindi mo ma-explain. Kumbaga parang people inside LPCF becomes special na hindi mo naman kamag-anak, pero ang turing mo parang kamag-anak. It is because yung commonality. Commonality. May common sa atin. Commonality. And this is the meaning of fellowship sa Greek. Ang fellowship is hindi ako Bible scholar, pero I found this, koinonia, which means commonality, partnership, and fellowship. Yan yung mga magkakasamang meaning ng koinonia, which is the Greek for fellowship. Okay? Commonality. What is common to us? Yung blood ni Jesus Christ. Yun yung naging blood relation natin. Hindi yung sarili nating dugo, pero yung dugo ng Panginoon na pinambayad niya sa kasalanan natin. That becomes our blood relationship dito inside the church. Ano pang sabi? Partnership. Remember this? Partnership in the gospel. Yun din yung partnership na tinutukoy ng meaning ng Greek word. So, 2 verses, you must love one another. Kinakailangan daw natin na to love one another by this everyone. Sino yung everyone dito? Non-believers. May nakialam? Believers. Iingat ako kasi pag na-wrong spelling. By this, everyone will know you are my disciples. Babalik na naman tayo kay Mark. Lagi tayong ituturo pabalik dito sa Mark 8:34. And before that, ang sabi dun before sabihin yung Mark 8:34, if you want to be my disciple. If you want to be my disciple. O, ano yung disciple? Again, what is the meaning of disciple? Disciple means, gagawin kong red. Student. Estudyante. At anong ginagawa ng estudyante? Nag-aaral. Anong pinag-aaralan? ML. Bible, siyempre. Hindi ML. Student tayo, disciple tayo. Pagka disciple ka ng ML, hindi si Jesus yung master mo. Siyempre, yung pag-aaralan mo yung Bible, yung salita ng master mo. Okay? Who is your master? Jesus Christ. Okay. Simpleng mga tanong, nakakatawa yung sagot ko, pero kapag nagugulat kayo kasi you are not ready for the answer yourself. Napansin niyo ba sa sarili niyo? Disciples are students. Pagka sinabing, you are my disciples, you are my students. So what I teach you, you should learn. Okay? Disciples, if you want, masusunod natin to. If you want to be my disciples, saan daw? Saan natin makakamit yan? Through fellowship. Through fellowship. Ito yung ating magiging reason. This is our way. Our way to discipleship. Discipleship. Okay. Fellowship.
Love one another. Ibig sabihin, love within. Okay? Anong ibig? Puro love yung ano dito eh. Yung pinapagana natin. Love within one another. And, alam nyo ba to? Yung Great Commission. Love to unbelievers. Right? Agree? Yung Great Commission is love to outside the church. Yung mga people outside the church. Hindi sinabi ng Panginoon na to love one another, love lang natin yung within the church. Paano naman yung tinatawag pa ng Panginoon? Yung mga kinakalabit pa ng Panginoon? Yung magiging member pa ng church niya? O, nananawagan ng Panginoon, tayo yung microphone niya. Tayo yung gagamitin niya. Okay? So, to love yung mga outside people na hindi pa nakakilala sa Panginoon. And to love within our church. So, yun yung reason. Okay. Gusto natin makita muna din pala si Hebrews 10:24. May extend lang tayong konti. Hebrews 10:34. Para wala akong na... Ito alam ng marami to eh. Alam ng marami. Certain age. Yan. To spur one another, yun pa rin yung reason ng number 2. Ito yun, yung fellowship. Yung ibig sabihin ng to spur one another is what? Encourage. Another way of saying is encourage one another. One another. When you encourage one another inside the church, what is happening? Sabi, encourage one another toward love, and good deeds. Nabanggit na natin kanina yung love at saka yung good works. Yung good works is not to pay for our salvation. Na-establish natin kanina that our salvation comes from hearing and hearing the Word of God. No energy expended. You just accepted. Okay? Ulitin ko lang, no? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. It was somebody else's work. Tayo nag-accept lang. And then when we accepted, we become saved. It's not from our works. It is somebody else's work. So, dapat, isi-share din natin para yung mga kasi to encourage one another towards love and good deeds. Not giving up meeting together. Ito yung pagpunta sa church. Not giving up going to church. Di ba? Not giving up. As some are in the habit of doing, hindi ako may sabi niyan, pero nagiging totoo sa atin. Others are not here. It becomes their habit, and this is yung ating pinag-aaralan doon sa camp. Habit. Remember kung ano yung ginagawa natin? We have to develop a habit na nagbabasa ng Bible at nagle-learn. But encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Itong day na to, it is also what it means until the day of Christ. Ito yung the day na tinutukoy dito sa the day approaching na to. So, yun yung pine-pertain until the day of Christ is the day approaching. Yung kanyang pagbabalik. So, palagay niyo ba malapit na bumalik ang Panginoon? Yes. Babalik na ang Panginoon. Pasama na ng pasama yung mundo. Kasi yun naman ang sinabi sa Revelation. Yun yung mga signs na babalik na siya kapag pasama na ng pasama yung mundo. Pag i-compare mo yung morality before tsaka noon, even just during my lifetime, in 55 years, malaki yung difference ng mindset ng mga edad nyo ngayon, 14, 15 to 16 years old, versus yung edad namin, nung 14, 15, 16 kami. Pag sinabi ng magulang namin, uwi, 6:00, uwi.
wala ka dito, latay ka. Susunod ka talaga. Mag-igib ka. Hindi yung mamaya na. Naku, matatanggal yung tenga mo. Ano kaya, mabubunot yung patilya mo. Ayaw mo? O. Kailangan tumango ka na lang. Kesa tumango ka dahil ginaganon yung patilya mo. Di ba? O, tawa siya, ganun ginagawa sa kanila. That's true, di ba? Latay ka sa tatay mo. Pandilatan ka ng nanay mo. Yung nag-iingay ka sa isang lugar, yung inappropriate yung actions mo, nagpapapansin ka, ang titingnan lang, gagawin lang ng nanay mo tsaka tatay mo. O, titingnan ka lang ng ganon. Susunod ka na. Ngayon, kung luwang-luwa na yung mata, kung ano-ano nang nagiging funny na yung face ng magulang, sabi ng anak, baliwala lang. Diba? Ganon ang reaksyon ng mga bata. That's the sign na morality is failing. Diba? What is right and what is wrong ay pababa na ng pababa yung standard. So, paano natin lang masosolve yun? Manatili tayo sa church. Manatili tayo sa church. Dahil kinakailangan natin ang isa't isa. Okay, eto na ngayon yung proposal natin. Okay? Ito ngayon yung proposal. Yung pag-attend, ang reason natin primarily is personal. Okay? Sabihin natin a little bit selfish. Okay? Proposal. Pwede kaya to propose to make coming to church covenantal. Covenantal. To take care, which means to encourage my brothers and sisters in Christ. Ito yung proposal. Pupunta ka dito, hindi dahil for your own reason. Ang reason mo, para ma-encourage yung katabi mo. Yung mga katabi natin. Yung nasa likuran mo. Yung nasa harap. Pupunta ka dito not because you are guilty na to a promise na susundin ko yung Sabbath day. That's a very good reason. But this proposal is just an addition. To pledge, di ba? To make a covenant or to pledge that I will be here for you. Ibig sabihin, I will be here for you, not for me. Hindi ako pumunta dito not just to learn, pero para ma-encourage yung iba na nandito ako. Meron akong isi-share sa inyo. Nung nasa Saipan ako, merong isang member doon. Sa JIL ako nagsisimba doon. Meron akong isang kasamahan doon. Ang kanyang mga anak, parang sila Tisay, sunod-sunod. 4 yata yun. 4. At ang asawa niya, itong taong to, lalaki to, ay Amerikano. Mistiso Amerikano. Hindi, yung features niya kasi, American yung features niya, pero maliit lang siya, sinlaki ko lang eh. So, hindi siya brown na brown. Maputi siya, pogi. Kasi nga, kanuin yung mukha eh. Okay? Yung asawa niya, Pilipina. Nakakalungkot dahil iniwan siya nung asawa niyang Pilipina. Pinagpalit siya sa iba na namang lalaki. Iniwan yung 4 na anak sa kanya. Ang liliit. Yung isa baby pa. Biruin mo yung nanay, iniwan yung baby. Halos kapapanganak pa lang. Oh, baby, iniwan. So ngayon, ang sipag nitong umatin. Ang sipag umatin. 4.
Ang dami niyang car seat sa kotse. 3, kasi isa lang yung pwedeng hindi na mag-car seat. Yung mga medyo sinlaki na ni Yana. So nakakapag-seatbelt na. Ang dami niyang dala. Biruin mo, nagpapa-daddy pa dun sa baby. Yung kasunod dun, hindi pa gaanong naglalakad. Tapos yung kasunod na pangatlo, parang sila Marcos, ubod ng kulit. Oh, sabi. Pero alam niyo, every time na makikita yun ng mga members ng church, nai-encourage na aawa sa kanya, tinutulungan siya. Doon din nabuhay yung kainan tuwing tanghali doon kasi yung mga OFW hindi nakakakain ng lutong bahay. Kaya ang ginawa ng JIL Saipan, may patanghalian din. So, hawig sa ginagawa natin. Nagpapatanghalian din sila. Pero yung taong yun, ang daming nai-encourage dahil sa kanya, na kung siya nga, dapat meron na siyang very good reason for not coming to church. Kasi ang dami niyang inaalagaan. Buti nga may mga daycare center doon na napag-iiwanan niya para makapagtrabaho siya. So, huwag niyo nang usigin yung asawa na Pilipina. Ang gusto kong magmarka sa ating isip is yung nais nitong taong to na makarinig ng salita ng Diyos. Yung nais ng taong to na ma-introduce yung mga anak niya sa gawain sa Panginoon. Maituro niya agad kay Kristo yung kanyang mga anak sa murang edad. Kinakailangan niya dalhin sa church. So, meron tayong ibang mga reasons every Sunday. But make it a reason na yung mga katabi nyo, kailangan kayo dito sa church. Diba, ang sabi nila yung church daw ay parang baga. Yung uling. Pag may hiniwalay kang uling, namamatay yung init. Diba? Mawawala yung kanyang baga. Yung mga kumpol-kumpol, tuloy-tuloy yung baga nila. Maski nga hindi mo hipan, tuloy-tuloy lang sila. Pero yung hiniwalay mo, maski siya may pinakamalakas na baga, balot na siya ng apoy, eventually mamamatay siya, maski hindi mo siya sabuyan ng tubig. That is so true dito sa church. Kapag wala kang commitment sa church na pumunta, mag-aral, makipag-fellowship, mawawala yung init mo. And that is to say na kung nandito ka, it keeps the fire burning doon sa katabi mo. Yes? By coming here every Sunday, it keeps the fire burning dito sa church. Amen? So let's pray. Salamat, Panginoon, sa iyong mga tinuturo sa amin, Panginoon. And I pray, Panginoon, na ilagay mo sa puso ng bawat isa rito, Panginoon, na coming here inside the church is not, don't allow us to have selfish motives, Panginoon, but to think of others because we love them, Panginoon. We are following your command to love one another. That is your new command, Panginoon, na dapat naming sundin. To love yung mga nandito sa church and yung Great Commission mo, Panginoon, to love yung outside world, pero hindi namin kayang gawin din yon on our own. So, kailangan namin yung church to be able to do yung first command mo, yung Great Commission. But as we do that, Panginoon, yung second command mo, to love one another, Panginoon, ikaw yung maglagay, Panginoon, sa aming mga puso, Lord. Bigyan mo kami ng burden to love yung mga katabi namin. Yung mga mahirap mahalin, we can be able to love them, Panginoon, for giving us the eyes ng kung paano mo kami tinitingnan at nakikita, Panginoon. Develop us, Panginoon. Sanctify us, Panginoon. As kung ano yung nais mong maging para sa akin, individually at corporately para dito sa LPCF Church mo. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong mga ginagawa pa patong, Panginoon, para sa church na to. In Jesus' name ito, ang dalangin. Amen and amen.